Yo mga idol, mukhang napaganda pa ang lagay ng Lakers ngayon. Yan ay kahit pa hindi nila nakuha si Kyrie Irving noon sa Brooklyn. Imbes na si Kyrie ay naging mas maganda pa ang lagay ng Lakers sa nakuha nila. D'Angelo Russell, Malik Beasley, Jared Vanderbilt. Napunta sa Jazz si Westbrook at dalawang role player kasama ang first round pick ng Lakers. Napunta naman sa Wolves si Mike Conley, Alexander Walker at tatlong second round pick. Malapit na ito sa pinakamagandang ginawa ng Lakers, kaya naman kalimutan na natin pansamantala si Kyrie mga idol. Sa nakuha ng Lakers ay subok na talagang maaasahan at ang Lakers ay may formula kung bakit nila ito ginawa. Isang healthy LeBron, isang healthy Davis, yan ang recipe para sa isang title contender, tapos sasamahan mo ng maigi-igi at mga marurunong at magagaling na kasama sa team. At para makuha ang tatlong nakuha nila, kinailangan lamang bitawan si Russell Westbrook at isang first round pick at tapos mga second round pick na. Noong una mga idol, may mga nagsasabi na ang Lakers ay pumangit ang lineup simula nang makipag-trade. Pero alam nyo bang sa pagkakapanalo nila kahapon sa defending champion na GSW nang walang LeBron James, abay hindi yan pang small time mga idol. Marami na ang biglang humahanga ngayon sa Lakers. Talunin mo ba naman ang defending champion sa bahay nila nang walang LeBron? Siyempre wala pa naman daw carry kaya okay lamang yan. Pero malaking pagkakaiba yan pag naglaro na silang dalawa. Pero ang tanong mga idol, may chance na nga kaya ang Lakers? At hindi lamang yan, ang kagandahan ng ginawa ni Rob Pelinka, maaari niyang alisin muli ang mga player na hindi niya magustuhan kapag hindi naglaro ng maganda ngayong season. Halimbawa si D'Lo ay free agent na, si Malik Beasley team option, si Jared Vanderbilt non-guaranteed contract. Kaya naman pagkatapos ng season na ito, alam nyo bang malaki ang cap space ng Lakers? Maaari na nilang kuhain muli si Kyrie Irving kung gugustuhin nila, o kaya si James Harden o si Draymond Green. Pero yan ay second option pa lamang ng Lakers. Kung patuloy na maganda ang gagawin ng mga bagong salta, abay malamang na hindi na yan bitawan. Una, si D'Angelo Russell. Kaya lamang naman yan binitawan ng Minnesota ay dahil nagbabawas sila doon ng cap space dahil sa mamang ito. Yan ay kahit pa maganda ang numero niya doon. Oo nga mga idol, hindi pa natin nakikita na magsama si LBJ at D'Lo. Pero sa palagay ko naman ay bagay sila dahil sa outside shooting at point guard ang posisyon ni D'Lo. Dito natin makikita mga idol. Sa play na ito pa rin ang lumang style ng Lakers. Ito ang 4 out, 1 in. Yan ang style ni Darvin Ham. Nasa ilalim parati si Davis. Narito naman si D'Lo sa ibabaw. Ang layo na niya sa 3-point area, and yet makikita mo ang respeto ni Klay Thompson sa kanya na nakaharap pa kay D'Lo. Nang ipinasa ni Hachimura kay D'Lo ang bola, agad na dumikit sa kanya si Thompson dahil alam ni KT 40% sa 3-point area itong si D'Lo. Ngayon ang tanong mga idol, paano kaya kung si Westbrook pa yan? Didikitan pa kaya siya ni Klay Thompson? Ito yung laban nila noong una mga idol. Tingnan ninyo ang depensang gagawin ni Klay Thompson kay Westbrook. Sa una, nakaredy ka agad si KT sa depensa dahil alam niya slasher ang laro ni Russ. Pero nung malaman ni KT na hindi aatake sa loob si Russ, dahan-dahan siyang bumaba at hinayaan na lamang sa 3-point area si Russ. Hindi yan ang depensang klaseng gagawin ni KT ngayon kay D'Lo. Mga kaboltok, sa pagkakapanalo nila kahapon sa Golden State Warriors, maaari na nga kaya na title contender na sila. I-komento mo na agad yan sa ibaba, i-like ang video para suporta. Mag-subscribe ka na, hit the bell, select all para palagi kang updated. Once again, ako po si John. Ito ang Basketball Talk.